Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Dr. Ramon Del Rosario, isang manggagamot na dalubhasa sa pangangalaga ng kalusugan ng ating mga nakatatanda dito sa Pilipinas. Sa loob ng maraming taon, nakasama ko na ang maraming senior citizen, tinutulungan silang harapin ang mga pagbabagong kaakibat ng pagtanda. Isang karangalan po na maibahagi ko sa inyo ang ilang mahahalagang kaalaman ngayon. Naisip ninyo na ba kung bakit ang ilang Ginoo na nasa edad 70s o 80s ay nananatiling malusog, matalas ang isip at puno ng buhay, habang ang iba naman ay tila mas mabilis manghina? Puro lahi lang ba ito o mayroon ba tayong importanteng bagay na madalas nakakaligtaan? Isipin ninyo ang isang simpleng paraan. Hindi ito tableta, pero makakatulong para mapanatiling malinaw ang inyong isip, malakas ang puso, at posibleng makadagdag pa ng taon sa inyong buhay. Nakakagulat, pero ito'y isang bagay na madalas hindi napapansin ng maraming kalalakihan. Ang katotohanan, ang pagpapabaya sa inyong kalusugang sexual ay maaaring aktuwal na magpabilis sa proseso ng pagtanda na hahantong sa pagkawala ng lakas tibay ng katawan at pangkalahatang sigla. Ngayon, aalamin natin ang isa sa mga pangunahing sikreto para sa mga kalalakihang higit 25 anyos para mapanatili ang kanilang pinakamainam na kalusugan. Maaaring ikabigla ninyo ito, pero samahan ninyo ako. Gugustuhin ninyong marinig ang katotohanang suportado ng agham tungkol sa kung paano epektibong mapapahaba ang inyong buhay. Una, bakit nga ba mas mabilis tumanda ang ilang tao kaysa sa iba? Kung titingin kayo sa paligid, makikita ninyo ang kapansin-pansing pagkakaiba sa mga nakatatanda. Ang ilang kalalakihan na nasa edad 70s at 80s ay aktibo pa rin sa pisikal, alerto ang isip at lubos na nasisiyahan sa buhay. Ang iba naman, gayunpaman, ay mas mabilis na nanghihina, nakakaranas ng panghihina, problema sa memorya at pangkalahatang kawalan ng sigla. Ang pagkakaibang ito ay hindi lamang tungkol sa lahi na inyong minana. Malaki ang papel ng inyong mga pinipiling pamumuhay, lalo na kung paano ninyo pinapanatili ang inyong kalusugang sexual sa kung gaano kayo kahusay tumanda. Isa sa mga madalas na binabalewalang salik na nag-aambag sa maagang pagtanda sa mga kalalakihang higit sa 25 anyos ay ang pagbaba ng sexual na aktibidad, kasama na rito ang sariling pagbibigay kasiyahan, self-pleasuring. Maraming kalalakihan ang basta na lang iniisip na ang pagtanda ay natural na nangangahulugan ng pagkawala ng interes sa sex o pagkawala ng kakayahan. Ngunit iba ang sinasabi ng siyentipikong pananaliksik. Habang maaaring magbago ang paraan ng inyong pagpapahayag ng sexualidad habang kayo ay tumatanda, ang pangunahing pangangailangan ng tao para sa kasiyahan, koneksyon at pisikal na haplos ay nananatiling malalim na nakaugat sa ating biyolohiya. Nakalulungkot dahil sa mga usaping panlipunan na bawal, social taboos, mga issue sa kalusugan o personal na hindi pagkakaunawaan, maraming nakatatandang lalaki ang unti-unting umiiwas sa sexual na pagpapahayag. Ang pag-iwas na ito ay maaaring magdulot ng sunod-sunod na negatibong epekto sa kalusugan. Kapag huminto ang isang lalaki sa pagiging sexual na aktibo, ang kanyang katawan ay dumaranas ng mga pagbabagong pisyolohikal na maaaring magpabilis
sa pagtanda. Ang mas kaunting sexual na estimulasyon ay humahantong sa mas mababang antas ng testosterone na siya namang maaaring magpahina ng mga kalamnan, magbawas ng densidad ng buto at magpabagal ng metabolismo. Bukod dito, ang nabawasang sexual na aktibidad ay nakakaapekto sa sirkulasyon ng dugo na nagpapataas ng panganib sa mga problema sa puso. Ang mahinang daloy ng dugo, partikular sa ari, ay maaaring mag-ambag sa erectile dysfunction na lumilikha ng isang siklo na lalo pang humihikayat sa mga kalalakihan na huwag manatiling sexual na aktibo. Ang epekto sa isip ay kasing halaga rin. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang sexual na aktibidad ay nag-e-estimula sa utak na gumawa ng mga neurohormone tulad ng oxytocin at dopamine na mahalaga para sa malusog na paggana ng utak. Ang mga kalalakihang nananatiling sexual na aktibo sa pagtanda ay may posibilidad na magkaroon ng mas mahusay na memorya at mas mababang panganib, na magkaroon ng mga kondisyon tulad ng Alzheimer's disease. Sa kabaligtaran, ang mga sumusuko ng maaga sa sexual na aktibidad ay madalas na naguulat ng mas mataas na antas ng stress, depresyon at nabawasang pakiramdam ng pagkakakilanlan at layunin. Sa halip na tingnan ang humihinang sexual na aktibidad bilang isang hindi maiiwasang bahagi ng pagtanda, mahalagang tingnan ito bilang isang bagay na maaari ninyong maimpluwensyahan sa pamamagitan ng pananatiling aktibo sa sexual na pagpapahayag, kasama man ang partner o sa pamamagitan ng sariling pagbibigay kasiyahan, aktibong matutulungan ng mga kalalakihan na mapabagal ang proseso ng pagtanda, mapanatili ang pisikal na lakas at panatilihing matalas ang kanilang isipan. Ang pangunahing aral dito ay hindi lamang tungkol sa sarap ng pakiramdam ang sexualidad. Ito ay isang fundamental na bahagi ng inyong pangkalahatang kalusugan at mahabang buhay. Pangalawa, ang mga kamangha-manghang benepisyo ng sexual na aktibidad para sa mga nakatatanda. Ang sexual na aktibidad, kasama na ang intimasiya sa partner at ang sariling pagbibigay kasiyahan, ay nag-aalok ng maraming benepisyo sa kalusugan, lalo na sa mga kalalakihang higit sa 50 anyos. Habang karaniwang iniisip na ang sexualidad ay kumukupas habang nagkakaedad, malinaw na ipinapakita ng pananaliksik na ang pagpapanatili ng aktibong buhay sexual ay makabuluhang nag-aambag sa pisikal, mental at emosyonal na kagalingan. Ang pag-unawa sa mga benepisyong ito ay maaaring magbigay kapangyarihan sa mga nakatatandang lalaki na gumawa ng matalinong mga desisyon tungkol sa kanilang kalusugan at haba ng buhay. Isa sa mga pinakadetalyadong naidokumentong benepisyo ng regular na sexual na aktibidad ay ang pinabuting kalusugan ng puso. Ang pakikipagtalik ay nag-e-estimula sa daloy ng dugo na tumutulong na mapababa ang panganib ng alta presyon, sakit sa puso at stroke. Natuklasan sa isang pag-aaral mula sa University of Finland na ang mga nakatatandang lalaki na nanatiling sexual na aktibo ay may 50% mas mababang tsansa ng mga problema sa puso kumpara sa mga lalaking hindi aktibo. Ang pisikal na pagsisikap na kasangkot dito ay nagbibigay din ng isang anyo ng banayad na ehersisyong aerobiko na nakakabuti sa kalusugan ng puso
at pangkalahatang kaangkupan. Isa pang makabuluhang bentahe ay ang pagpapanatili ng paggana ng pag-iisip cognitive function. Ang sex ay nagtitrigger ng paglabas ng mga kemikal sa utak tulad ng oxytocin, dopamine at serotonin na tumutulong na mapanatili ang kalusugan ng utak at mabawasan ang stress. Iminumungkahi ng pananaliksik mula sa University of California na ang regular na sexual na aktibidad ay nagpapalakas ng neuroplasticity, ang kakayahan ng utak na bumuo at magpatibay ng mga koneksyon sa pagitan ng mga nerve cell. Ang epektong ito ay nauugnay sa mas mahusay na memorya at mas mababang panganib ng mga sakit na neurodegenerative tulad ng Alzheimer's. Ang mga kalalakihang nagpapatuloy sa sexual na aktibidad sa pagtanda ay madalas na nagpapakita ng mas mahusay na kasanayan sa pag-iisip at kalinawan ng isip. Mahalaga rin ang kalusugang sexual para sa balanse ng hormone. Ang testosterone na esensyal para sa kalusugan ng lalaki ay natural na bumababa habang nagkakaedad. Gayunpaman, ang pakikilahok sa sexual na aktibidad ay maaaring makatulong na mapanatili ang produksyon ng testosterone na nagpapanatili ng mas ng kalamnan densidad ng buto at antas ng enerhiya. Ang matatag na antas ng testosterone ay maaari ring magpababa ng panganib ng osteoporosis at pagiging marupok sa katandaan. Dagdag pa rito, ang regular na paglabas ng semilla ejaculation ay naiugnay sa mas mababang panganib ng kanser sa prostate. Natuklasan sa isang pag-aaral sa Journal of Sexual Medicine na ang mga lalaking naglalabas ng semilla ng hindi bababa sa 21 beses bawat buwan ay may makabuluhang mas mababang posibilidad na magkaroon ng kanser sa prostate. Ang protektibong epektong ito ay maaaring dahil sa pag-alis ng mga toxin at pagbabawas ng pamamaga sa prostate. Higit pa sa mga pisikal na benepisyong ito, ang pagpapanatili ng aktibong buhay sexual ay nag-aalaga ng emosyonal na kagalingan. Ang sex ay nagbabawas ng stress, nagtataguyod ng mas mahimbing na tulog at nagpapalakas ng tiwala sa sarili. Maraming nakatatandang lalaki ang nag-uulat na mas konektado sila sa kanilang katawan at mas positibo sa buhay kapag nagpapatuloy sila sa sexual na pagpapahayag. Sa halip na tingnan ang sexualidad bilang isang bagay na para lamang sa kabataan, dapat itong kilalanin bilang isang mahalagang bahagi ng pangkalahatang kalusugan. Ang pagbibigay prioridad sa kalusugang sexual ay maaaring humantong sa isang mas mahaba, mas malusog, at mas kasiyasyang buhay. Pangatlo, mga karaniwang pagkakamali ng mga nakatatandang lalaki. Kapag tumitigil sa sexual na aktibidad habang tumatanda ang mga lalaki, marami ang nagsisimulang umiwas sa sexual na aktibidad. Madalas iniisip na ito'y natural at hindi maiiwasang bahagi ng pagtanda. Gayunpaman, ang pag-iwas na ito ay karaniwang hindi isang biolohikal na pangangailangan. Madalas itong nagmumula sa mga maling akala, panlipunang kondisyon, at simpleng hindi pagkakaalam tungkol sa mga benepisyo ng pananatiling malusog sa sexual na aspeto. May ilang karaniwang pagkakamali na humahantong sa maagang pag-abandona sa sexual na pagpapahayag na sa huli ay nagpapabilis sa pisikal na paghina at nagpapababa ng pangkalahatang kalidad ng buhay. Isa sa mga pinakakaraniwang pagkakamali ay ang paniniwala na ang pagnanasang sexual ay basta na lang
nawawala habang nagkakaedad. Bagamat maaaring makaapekto ang mga pagbabago sa hormone sa tindi ng libido, ang pangangailangan para sa pisikal na kasiyahan at intimang koneksyon ay nananatili sa atin sa buong buhay. Ipinapakita ng pananaliksik na bagamat bumababa ang antas ng testosterone sa paglipas ng panahon, ang regular na sexual na aktibidad ay aktuwal na nakakatulong na mapanatili ang produksyon ng hormone at pangkalahatang sigla. Ang mga lalaking nag-aakala na ang pagtanda ay automatikong nangangahulugan ng pagkawala ng pagnanasang sexual ay maaaring hindi namamalayang nag-aambag sa kanilang sariling pisikal at emosyonal na paghina sa pamamagitan ng masyadong maagang pagtigil. Isa pang madalas na pagkakamali ay ang pagbibigay kahulugan sa sexual na aktibidad sa pamamagitan lamang ng kakayahang magpatigas ng ari erectile function. Maraming nakatatandang lalaki ang nag-iisip na kung hindi na nila kayang magpatigas o mapanatili ang tigas ng ari tulad ng dati, tapos na ang kanilang buhay sexual. Ngunit ang sexualidad ay higit pa sa pagtatalik lamang. Kasama rito ang malawak na saklaw ng pisikal na sensasyon, emosyonal na ugnayan at personal na kasiyahan. Ang pagpapalawak ng kahulugan ng sexual na kasiyahan lampas sa ereksyon ay nagpapahintulot sa mga lalaki na magpatuloy na masiyahan sa intimasya sa iba't ibang paraan na parehong kasiyasiya. May ilang lalaki rin ang nagkakamaling naniniwala na ang pag-iwas sa sex ay nakakatipid ng enerhiya at nagtataguyod ng mahabang buhay. Ang ideyang ito ay nagmula sa mga makalumang paniwala tungkol sa pag-iipon ng enerhiyang sexual na pinabulaanan na ng agham. Sa katotohanan, ipinapakita ng mga pag-aaral na ang regular na sexual na aktibidad, kabilang ang sariling pagbibigay kasiyahan, ay aktuwal na nagpapalakas sa kalusugan ng puso, nagpapatibay ng immune system at nagpapababa ng stress. Ang pag-iwas sa sex ay hindi nagpapataas ng enerhiya. Ito ay nag-aambag sa pagbaba ng mas ng kalamnan, densidad ng buto at pangkalahatang pisikal na paggana. Isa pang pagkakamali ay ang pakiramdam ng hiya o pagkailang tungkol sa pagkakaroon ng aktibong buhay sexual sa mga huling taon. Ang mga panlipunang bawal tabuo at sa loobin ng henerasyon ay madalas na nagpaparamdam sa mga nakatatandang lalaki na ang pagpapahayag ng sexualidad ay tila hindi naaangkop. Ang internalisadong kahihiyan na ito ay maaaring humantong sa emosyonal na pagkabalisa, pag-iwas sa intimasya, at maging sa depresyon. Sa halip na magpadala sa mga kultural na stigma, dapat kilalanin ng mga lalaki ang kalusugang sexual bilang isang mahalagang bahagi ng kanilang pangkalahatang kagalingan. Sa halip na tingnan ang pagbaba ng sexual na aktibidad bilang isang hindi maiiwasang resulta ng pagtanda, dapat aktibong labanan ng mga nakatatandang lalaki ang mga maling akalang ito. Sa pamamagitan ng pag-unawa na ang sexual na pagpapahayag ay hindi lamang posible kundi kapaki-pakinabang din sa pagtanda, maaari silang gumawa ng mga hakbang upang mapanatili ang kanilang sigla at kalidad ng buhay. Pang-apat, mga paraan upang maibalik ang kalusugang sexual sa edad 55 pataas. Para sa maraming kalalakihang higit sa 55 anyos, ang humihinang kakayahang sexual
ay parang isang hindi maiiwasang bahagi ng pagtanda. Gayunpaman, ipinapakita ng agham at pag-unlad sa medisina na ang kalusugang sexual ay maaaring mapanatili at maibalik pa nga sa tamang pamamaraan. Sa pamamagitan ng paggamit ng mga tiyak na estratehiya, malalampasan ng mga kalalakihan ang mga pisikal at psikolohikal na hadlang na humahantong sa nabawasang sexual na aktibidad. Ang susi ay ang pakikipagtulungan sa mga natural na pagbabago ng katawan, hindi laban dito at pag-angkop ng mga teknik upang mapanatili ang kakayahan at kasiyahan. Ang unang hakbang sa pagpapanumbalik ng kalusugang sexual ay ang paglikha ng tamang kapaligiran para sa pagre-relax at estimulasyon. Ang stress at pagkabalisa ay malalaking hadlang sa kakayahang sexual dahil nagtitrigger ito ng paglabas ng cortisol na maaaring makagambala sa testosterone at daloy ng dugo. Ang paglalaan ng dedikadong oras sa isang tahimik at komportableng lugar ay nagpapahintulot sa mga lalaki na mag-focus sa kanilang katawan nang walang pressure o distraction. Ang paggamit ng mga sumusuportang unan o paghahanap ng mga posisyon na nagbabawas ng bigat sa mga kasukasuan at kalamnan ay maaari ring gawing mas komportable ang mga bagay. Ang susunod na hakbang ay kinabibilangan ng pagsasanay ng malalim na paghinga at progressive muscle relaxation. Ang mabagal at kontroladong paghinga ay nagpapataas ng daloy ng oxygen at nagbabawas ng tensyon sa buong katawan. Maraming lalaki ang nakakatuklas na ang paggamit ng mga teknik sa pagkakaroon ng kamalayan mindfulness bago ang sexual na aktibidad ay tumutulong sa kanila na makaranas ng kasiyahan nang walang pagkabalisa sa performance. Mahalaga ang pagbabagong ito sa pag-iisip dahil madalas na humahadlang ang stress at paghuhusga sa sarili sa sexual na tugon. Ang muling pagkonekta sa iyong katawan sa pamamagitan ng haplos na hindi sa ari non-genital touch ay isa pang epektibong paraan. Habang tumatanda ang mga lalaki, maaaring mangailangan sila ng mas matagal na estimulasyon upang mapukaw ang pagnanasa. Sa pamamagitan ng pagtuklas ng mga sensasyon sa mga bahagi tulad ng panloob na hita, ibabang bahagi ng tiyan, dibdib at leeg, maaari nilang gisingin ang mga daanan ng nerbiyos na nauugnay sa kasiyahan. Ang unti-unting pamamaraang ito ay pumipigil sa pagkadismaya at nagpapahintulot sa katawan na tumugon ng mas natural. Ang paggamit ng mga paraan ng estimulasyon na angkop sa tumatandang katawan ay maaaring makabuluhang mapabuti ang kakayahang sexual. Ang mga pampadulas, lubricant na dinisenyo para sa sensitibong balat ay maaaring magpahusay sa kaginhawahan at ang mga pampadulas na nagpapainit ay maaaring magpataas ng pagiging sensitibo. Bukod pa rito, ang pagsubok ng iba't ibang uri ng estimulasyon tulad ng banayad na masahe o paggamit ng mga aparatong nagbibigay vibrasyon vibratory devices ay maaaring makatulong sa mga nahihirapan dahil sa nabawasang pagiging sensitibo ng nerbiyos o mga issue sa kasanayan ng kamay dexterity. Mahalaga ang pagiging pare-pareho consistency para sa pagpapanatili ng kalusugang sexual. Ang pakikilahok sa sexual na aktibidad o sariling pagbibigay kasiyahan 2 hanggang 3 beses sa isang linggo
ay tumutulong na mapanatili ang daloy ng dugo, pangalagaan ang kalusugan ng erectile tissue at mapanatili ang antas ng hormone. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang regular na estimulasyon ay maaaring magpabagal sa paghina ng kakayahang sekswal at mapabuti ang pangkalahatang kagalingan. Sa pamamagitan ng paggamit ng mga pamamaraang ito, maibabalik ng mga kalalakihan ang kumpiyansa sa kanilang kalusugang sekswal. Sa halip na sumuko na lang sa paghina, maaari silang gumawa ng mga aktibong hakbang upang mapanatili ang sigla at kasiyahan hanggang sa kanilang mga huling taon. Panglima, mga resulta ng palagiang pagsasagawa. Ang mga bentahe ng pagpapanatili ng sekswal na aktibidad sa pagtanda ay higit pa sa agarang kasiyahan. Ang regular na pakikilahok sa sekswal na pagpapahayag, kasama man ang partner o sa pamamagitan ng sariling pagbibigay kasiyahan, ay may malalim na positibong epekto sa parehong pisikal at mental na kalusugan. Ang mga positibong pagbabagong ito ay unti-unting nangyayari na may kapansin-pansing mga pagpapabuti sa medyo maikling panahon, makabuluhang pag-angat sa katamtamang panahon at pangmatagalang proteksyon laban sa paghinang na uugnay sa edad. Sa maikling panahon, karaniwan sa loob ng unang ilang linggo, ang mga lalaking nagsisimula ng maingat na sekswal na estimulasyon, mindful sexual stimulation, ay madalas na naguulat na mas relax sila, hindi gaanong stress, at mas mahimbing ang tulog. Ang paglabas ng endorphins at oxytocin sa panahon ng sexual na aktibidad ay lumilikha ng pakiramdam ng kagalingan at emosyonal na balanse. Dagdag pa, ang tumaas na daloy ng dugo ay nagpapabuti sa kalusugan ng tissue sa ari na maaaring humantong sa mas mahusay na pagiging sensitibo at mas malakas na tugon sa pagkapukaw. Kahit na hindi agad magbago ang kakayahang magpatigas ng ari, madalas na nararamdaman ng mga lalaki ang panibagong koneksyon sa kanilang katawan na nagbabawas ng pakiramdam ng pagkadismaya at pag-aalinlangan sa sarili. Sa katamtamang panahon, karaniwan sa loob ng 2 hanggang 3 buwan, mas malinaw na nakikita ang mas malalaking pisikal na benepisyo. Ang regular na sekswal na aktibidad ay tumutulong na mapanatili ang produksyon ng testosterone na sumusuporta sa mas ng kalamnan, densidad ng buto at antas ng enerhiya. Maraming lalaki ang naguulat ng mas mahusay na sirkulasyon at mas malakas, mas pare-parehong pagtigas ng ari dahil sa pinabuting kalusugan ng mga ugat. Nagsisimula na ring lumitaw ang mga benepisyo sa pag-iisip dahil ang sexual na aktibidad ay nag-i-estimula ng neuroplasticity na tumutulong na mapanatili ang memorya at talas ng isip. Ipinapahiwatig ng pananaliksik na ang mga lalaking sexual na aktibo ay madalas na nagpapakita ng mas mahusay na kakayahan sa paglutas ng problema at mas mababang antas ng depresyon kumpara sa mga humihinto sa sexual na pagpapahayag. Sa pangmatagalang panahon, ang patuloy na pagpapanatili ng sexual na aktibidad sa loob ng 1 taon o higit pa ay nagbibigay ng pangmatagalang benepisyo sa kalusugan. Iminumungkahi ng mga pag-aaral na ang mga lalaking nagpapatuloy sa pakikilahok sa sexual na aktibidad ay may makabuluhang mas mababang panganib
ng mga problema sa prostate, kabilang ang kanser sa prostate. Nagpapabuti rin ang kalusugan ng puso dahil ang regular na sexual na aktibidad ay nauugnay sa mas mababang presyo ng dugo at mas mababang tsansa ng sakit sa puso. Bukod dito, ang pagpapanatili ng kalusugang sexual ay positibong nag-aambag sa karanasan sa pagtanda, nagpapalakas ng tiwala sa sarili at nagbabawas ng panganib ng panlipunang pag-iwas at pag-iisa. Sa halip na tingnan ang seksualidad bilang isang bagay na kumukupas habang nagkakaedad, dapat itong ituring ng mga lalaki bilang isang mahalagang bahagi ng kanilang pangkalahatang kalusugan. Ang mga epekto ng palagiang sexual na aktibidad ay higit pa sa silid tulugan na iimpluwensyahan nito ang haba ng buhay, kalinawan ng isip at kalidad ng buhay. Sa pamamagitan ng pagbibigay prioridad sa aspetong ito ng kagalingan, aktibong makokontrol ng mga kalalakihan ang kanilang proseso ng pagtanda, tinitiyak na mananatili silang hindi lamang pisikal na may kakayahan, kundi pati na rin mental at emosyonal na kontento sa kanilang mga huling taon. Konklusyon, pagtanggap sa kalusugang sexual para sa mahabang buhay at sigla, ang pagtanda ay isang katotohanan ng buhay, ngunit kung paano tayo tumatanda ay malaking naiimpluwensyahan ng ating mga pinipiling pamumuhay. Ang kalusugang sexual ay isa sa mga mahalaga, ngunit madalas na napapabayaan na aspetong mahalaga para sa isang mahaba at masiglang buhay. Maraming kalalakihan ang nagkakamaling nag-aakala na ang pagnanasang sexual ay natural na humihina habang nagkakaedad. Gayunpaman, mariing kinukumpirma ng pananaliksik na ang pagpapanatili ng regular na sexual na aktibidad, kabilang ang sariling pagbibigay kasiyahan, ay makabuluhang nagpapalakas sa parehong pisikal at mental na kalusugan. Ang palagiang sexual na pagpapahayag ay maaaring magpabagal sa paghina ng pag-iisip, makatulong na patatagin ang antas ng testosterone, suportahan ang paggana ng puso at mapababa ang mga panganib ng depression at Alzheimer's disease. Ang pakikilahok sa sexual na aktibidad 2 o 3 beses sa isang linggo ay nagpapahusay sa kalusugan ng puso sa pamamagitan ng pagpapabuti ng sirkulasyon at pagtulong na maiwasan ang erectile dysfunction. Bukod dito, ang intimasya ay nagtitrigger ng paglabas ng oxytocin at endorphins na nagpapaginhawa sa stress at nagpapatibay ng emosyonal na katatagan. Sa emosyonal na aspeto, ang sexual na katuparan ay tumutulong na labanan ang pakiramdam ng pag-iisa, nagpapatibay ng tiwala sa sarili at nagpapahusay ng pangkalahatang kasiyahan sa buhay. Dapat aktibong iakma ng mga kalalakihan ang kanilang mga sexual na gawain gamit ang mga teknik sa pagre-relax, naaangkop na mga pampadulas at maingat na estimulasyon, ang paghamon sa mga panlipo ng stigma at bukas na pakikipag-usap tungkol sa sexualidad ay maaaring magbago sa pagtanda mula sa isang panahon ng paghina patungo sa isang oportunidad para sa pagtuklas sa sarili sigla at mas malalim na koneksyon. Ang pagbibigay prioridad sa kalusugang sexual kasabay ng dieta, ehersisyo at mental na kagalingan ay tumutulong na matiyak na ang mga nakatatanda ay hindi lamang mabubuhay ng mas matagal, kundi uunlad sa pisikal at emosyonal na nagpapayaman sa kanilang kalidad ng buhay, higit pa
sa haba lamang ng buhay. Ang mga pananaw na ito ay nilalayong magbigay inspirasyon sa inyo na mamuhay ng lubos at tunay sa bawat yugto ng buhay. Bilang isang doktor na nakasaksi mismo ng mga benepisyo, ito ang aking payo. Yakapin ang bawat aspeto ng inyong kagalingan, kabilang ang inyong seksualidad, bilang mahalagang bahagi ng isang malusog at kasiyasyang buhay sa pagtanda. Huwag hayaang pigilan kayo ng mga makalumang ideya o hiya mula sa pagkaranas ng koneksyon, kasiyahan at sigla. Ngayon, gusto ko namang marinig mula sa inyo. Maglaan ng ilang sandali para pagnilayan at ibahagi ang isang bagay na natutunan ninyo ngayon na plano ninyong gamitin sa inyong sariling buhay. Suportahan natin ang isa't isa sa paglalakbay na ito. Pakiiwan po ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Kung nakita ninyong nakakatulong ang impormasyong ito, mangyaring pindutin ang like button, ibahagi ito sa mga kaibigan o miyembro ng pamilya na maaaring makinabang at mag-subscribe para sa mas maraming nilalaman na nakatuon sa malusog na pagtanda. Salamat sa inyong panonood at hangad ko ang inyong lubos na pamumuhay ayon sa inyong sariling kagustuhan.